Si Jackie ba yung nabuntis mo noon kung bakit nagalit si... Hindi ko masabing may nabuntis ako kasi girlfriend ko na siya noon. Eh, umaasa pala si Cheryl. Ano ginawa mo? Hinayaan mo isang umasa na lang. Oo. May na akong tawad sa'yo. Kung galit ka sa akin sa mga nangyari. Kasi, ano lakas eh. Parang nilalabas siya dun yung galit niyang 10 taon nagawa ko sa kanya. Ganun kasakit. Wala kasing closure masyado nun eh. Kung may gusto kang balikan sa mga naging ex mo, sino to? Well, isa na si She. Mahal mo pa si Cheryl. Sabi ko nga sa'yo, habang buhay ko nang mamahalin yan si Cheryl. La Batanes hanggang hulo. Totoo ba? Oh, alin? Na hanggang ngayon masama pa rin ang loob mo. Iniisip ko, ano nangyari? Bakit yung loyalty ko, tagal-tagal ko dito? Ano nangyari? Bakit parang nagkalimutan? Tinanggal ka ba, inalis o ano? Waiting list. Kaya siguro mas maloob ko nun kasi noong mga panahon na yun, sila-sila lang. Nalugi ba talaga? Kahit bago pa mag-aldab, naririnig ko na yan. Magsasara na yung tape, ganun. Ang laki nung aldab eh. Nasalo niya yung show nun eh. Once wala ka na sa Bulaga, hindi ka na makakabalik. Naging kayo ba ni Aiko bago si Aiko tsaka si Jo Marie? Oo, naging kami. Si Jo Marie tsaka si Dogs lasing na. Nagpakalasing sila para kausapin ako kung pwede daw ligawan ni Jo Marie si Aiko. Parang uncomfortable din yung feeling dahil kung ba nagmahalan kayo once. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Sino na una? Si Cheryl o si Jackie? Si Cheryl. Ito ba yung dahilan ng si Jackie ba yung nabuntis mo noon kung bakit nagalit si Cheryl? Oo. Kaya ako nagpa-interview kasi ang pangit naman pakinggan na siyempre para Linawin po natin para to. sa mga anak ko. Diba? Ay, nabuntis na pala nanay. Kaya pala. Okay. Okay po. Ito po, once and for all, lilinawin natin. Okay. Another linawan to. Hindi ko masabing may nabuntis ako kasi girlfriend ko na siya noon. Paranaque siya nakatira. Kasama rin pala siya sa shooting sa Milyonarong Mini. So doon ko siya unang naging close. Tapos kasama ko sa Palibasa. So naging kami. So official na kami. Hindi official sa public. Official na kami sa amin dalawa na naging kami. Siguro ako naghahanap lang ng ano noon. Parang gusto ko magkaroon ng relasyon. Si Cheryl, natakot nga ako. Nakipag-break up, pumayag ba siya? Si Oo, ang alam niya, babalik ako. Dahil wala naman kayong problema, di ba? Ang naging problema yung natakot ka. Yun, tapos may nangyari sa amin ng girlfriend ko. Sabi niya sa akin, buntis ako. Ako kasi noon, lumaki ako sa nung araw na old panahon, old school ko. Ano yung mga patakaran noon? Panagutan mo. Nabuntis mo? Oo, panagutan mo. Sa sarili ko lang yun. Parang ito yung tamang gawin. Kaya nagutan ko. Ano nangyari? Eh, umaasa pala si Cheryl. Ano ginawa mo? Wala. Hinayaan mo isang umasa na lang. Oo. Kasi mamaya, lalit pa si FPJ. Nakakatawa nga to dahil after ilang years nun, let's say 10 years, nagkita kami sa That's Entertainment yata, basta may eksena kami. So ako, nung nakita ko siya, first time kayo makita mo lang, nag-break kami. Eh, ganun pala yung nararamdaman Eh, wala naman kayong break-up pa. Ikaw lang Meron, break-up, pero akala nga niya, babalik ako. Pangalawa, nung narinig ko sa interview ni Boy Abunda, sabi niya, nakabuntis pala ako, kaya pala hindi nakabalik. So ganun pala yung Anyway, going back, hindi ko pa alam yun. Wala pang Boy Abunda dun. Di eksena. Di, hi, malamig. Sabi ko, baka ano lang to. Siyempre, inisip ko, may asawa ka na, di ba? May anak ka na, nasa Si Amerika Bustos ka. yun, di ba? Oo, tapos ako naman, Norman Bustos. may anak na rin, di ba? So, hindi ko na inisip na may galit ka pa rin sa akin. Ito na eksena, may sampalan na eksena. Di okay lang, rehearsal. Nung take, todo. Parang lahat na ng sa mundo, dala-dala niya dito sa sampal niya. Ang lakas. Halos, parang di ako makapaniwalang nabigyan niya ako ng gano'n. Parang totoo, sabi. Parang totoo yung sampal. Di cut, di ba? Tumatawa-tawa siya. Ewan ko kung pinagtitipan ako ng director, sabi, isa pa, hindi nakuha ng angulo. So nagganon pa ng dalawa. Sabi ko, parang baka pwede hinaan mo naman yung yung pangalawa na. Ganon pa rin kalakas. Kasi talagang hindi pag-aartista na, tunay na sampal. Tunay na galit. Di nung cut, after nung 2 takes, nilapitan ko na. Sabi ko, galit ka ba sa akin? May na akong tawad sa'yo. Kung galit ka sa akin sa mga nangyari. Kasi, lakas eh. Parang nilalabas siya dun yung galit niyang 10 taon nagawa ko sa kanya. Ganon kasakit. So, nagkabati kami. Ganon na nga. Galit nga siya sa akin dahil parang iniwan ko siya, niloko ko siya. Parang ganon lumal. Ano ang sumunod na eksena na malaman mong galit siya sa'yo? Wala. Between 2000, mga 2008, to 2010, yung
eksena niya. Nung naghiwalay na kami ni Jackie, on-off na kami noon nung mga panahon na rin na yun. Pero hindi kami nagbalikan ni She. Nagbalikan na lang kami noong mga 2016. Pero wala na kami ni Jackie. Nagkakwentuhan kami. Masaya kasi Paano nag-start naman yung balikan ninyo? hindi ko na maalala kung paano nag-start eh. Nabalikan namin yung nabitin nung nakaraan. Ano ang sumunod na nangyari? Parang hindi niya rin matanggap kasi ng mga panahon na yun, isang bahay pa rin kami ng mga bata Okay. saka ni Jackie. Although hindi na kami nag-uusap, ibang kwarto. Okay, si Jackie pala rin sa bahay. Akala niya, niloloko ko na naman. Baka na-trauma na rin. Kung anong trauma ko kay FPJ, yun ang trauma niya yung nangyari. So wala rin. Parang nakipag-break up na rin siya. Naging malamig na siya, no? Cold. Pero we remain friends. Kumbaga anytime, pwede ko siya i-text. Anytime, pwede niya ako i-text. Pero umiiwas na lang siguro siya sa gulo nun. Baka yun ang tingin niya, ay, isang bahay. Pa naiintindihan ko naman. Loveless ka ngayon. Loveless din siya. Tagal na akong loveless. Bago mag-pandemic, loveless na. Loveless din siya. Ngayon? Ang dami ko nababasa, dami ng boyfriend. May mga bagets pa. Naliligaw pala. Naliligaw. Ang babata mo naliligaw sa kanya. Naliligaw. Ang babata, Kaya nga. Basta ako si She, habang buhay ko nang mamahalin yung taong yan. Kasi parang baby ko yan eh. Kasi gano'n ang trato ko sa kanya eh. Parang aalagain. Kasi ako naman, nung nakilala ko siya bilang leading lady ko, gano'n din ang ginagawa sa aalagain din ako. Kasi inaalagaan namin isa't isa eh. Kaya may kinakabahan ako na balang araw, baka magkatuluyan din kami yan. Pwede. Kasi nag-aalagaan kayo. Di ba pag matatanda na, ano bang ginagawa? Kailangan ng alaga. Pwede mangyari. Diba? Love at the third time around. Ganun ba? May ganun Pwede ba? Pwede ba yun? Hindi. Natanong kita. Kinakabahan nga ako kasi vibes naman kami ni She. Wala naman kaming problema. Masaya kami pag magkasama. Hilig kami masyal, kumain, magkwentuhan. Ginagawa niyo pa rin yan hanggang ngayon. Hindi ngayon kasi nga, siyempre, katulad niya, umiiwas siya sa akin dahil nung nalaman niya na isang bubong lang kami, siyempre hindi niya matanggap. Ako naman, pag may nalilink sa kanya, hindi ko siya dinidisturbo. Di ba? Meron pa siyang ano dati. Basta may dalawang pinagpipilian. Isa yun sa show. Paano si Anjo na... Sabi ko. Kasi, Sino si Baybay mo yung baliw? Hindi naman. Baliw kasi lagi yung bigla na lang nine-name drop ako. Na hindi naman niya sinasadya. Katulad dito. Kumbaga, siyempre na-offend yung ko, ex-wife ko. Tinext ako na, ano ba naman nakakaya sa mga bata? Ganyan-ganyan. Laway ako. Siyempre, baka isipin ng mga bata, ay, nabuntis lang pala si mama, di ba? Sabi, ano ba ito si Sheryl? Ano? So, nung hiningi sa akin magpa-interview nun, sige, nagpa-interview naman ako, pero isang beses lang. Para lang to clear. Mga ganun. Isang direct ang tanong. Mahal mo pa si Sheryl? Sabi ko nga sa'yo, habang buhay ko nang mamahalin yan si Sheryl dahil sa ugali niya na parang bata lagi. Eh, ganun din ang hinahanap ko na gusto ko may mag-alaga rin sa akin. Kasi minsan may ganun din ako na parang kulang ako sa pagmamahal, kulang sa pansin. Wala kaming problema ni Sheryl. Oo nga, kasi sa kwento mo nga, hindi naman kayo nag-break. Natakot ka lang. Okay kami, vibes kami, compatible kami. Ano lang talaga yung sitwasyon lang. Kaya sabi ko sa'yo, kinakabahan ako dahil baka ang ending nito kami rin magkatuluyan. Kaya naman ako kinakabahan kasi ilang beses na rin siya nasaktan. Ayoko naman sakta yung tao. No? Pero tingin ko, pag matanda na kami, kasi wala namang ginawa kami niya, hindi kumain, mamasyal, magkwentuhan. At wala kayo naging problema. Vibes nga. Hindi kayo nag-away, walang pinagtalunan, natakot ka lang. At siya naman, nagselos na ng bongga, naggalit na ng bongga dahil feeling niya may ibang babae. Ang mali ko nung kay Sheryl, dapat nagpaumanhin na lang ako sa kanya noon na, kunwari, katulad noon, yung mag-aasawa na ako, ika nga, nakabuntis daw. At least man lang nag-explain ako sa kanya. Yun lang, very ungentleman-like ko bilang boyfriend na dapat nagpaliwanag ako. Kasi hindi ko na makakalain na dadalhin niya. Kasi siyempre, months lang kami, hindi naman kami years. So, hindi ko naman isipin na ilang taon niya palang dadalhin yung hinanakit na yan, breakup na yan. Kayo, itanong ko, na ang tagal niya na palang dinala yun, ano pakiramdam mo? Na habang ikaw masaya ka. Nagulat ako kasi may asawa na siya eh, di ba? Oo, dala-dala pala niya yun. Dala-dala pala niya yun. Wala, nagulat ako. Tapos nakonsensya, naawa. Tapos ilang beses naman ako nag-sorry sa kanya. Wala kasing closure masyado nun eh. Tama naman yung sinabi niya. Yung sinabi niya, akala ko nakipag-cool off lang siya. Yung pala may asawa na ng iba nakabuntis na siya. Oo nga, kasi wala naman kayo closure. Tsaka bata nga. Wala naman kayo pinag-awayan. Ano Wala. po, bago pa sila naging si Romnick Sarmenta, kayo muna? O sorry, Sila muna. May mga ilang boyfriends na rin si Sheryl na kinikwento niya sa akin na
Pero tahimik kayo ng mga panahon na yun ni Cheryl, no? Sa relasyon nyo, no? Oo, gano'n naman ako eh. Kaya natutuwa rin siguro ako sa kanya dahil hindi naman niya... Bakit hindi lumabas? Ba't hindi masyadong pinag-usapan? Yung Siguro dahil mabilis lang nga, months lang. Sa tagal, alam mo, hindi ko maalala kung ilang buwan kami. ano ang na-miss mo kay Cheryl? Ang pag-aalaga niya, paglalambing. Sabi nga sa'yo, pag ako pinansin, nilambing, natutunaw ako kasi kailangan ko yun eh. Lagi na lang ako yung nag-aalaga. Gusto ko, inaalagaan din ako. So yun ang namimiss ko sa kanya. Kung may gusto kang balikan sa mga naging ex mo, sino to? Well, isa na si She. Yung iba, next year na lang. Priority talagang babalikan. Si Cheryl pala. Siyempre, yun ang alam ng tao eh. Hindi naman nila Ano ba hindi namin alam? Sino pa ba? Huwag na, baka magkagulo. May mga anak na yan. Si Cheryl na lang. Siya naman nag-open nito. But anyway, Anjo, ang sarap mong kausap, madaldal ka, at punong-puno ka ng humor. Sa bahay ba, sino ka? Well, sa mga anak ko, number one sa akin, safety. Tapos yung, siyempre, pangangailangan nila. Masyadong nag-aalala sa mga bata. Nag-aalala rin sa mga magulang. Nag-aalala sa mga kapatid. Wala. Di mo masaya maalalahanin. Anong tawag sa gano'n? Yung nag-aalala. Nag-aalala ka lagi. Oo. ganon. Nag-aalala ako sa mga Baka may anak ko. masamang mangyari. Oo, na masama sa pangit na barkada. Kasi ang daming nangyari pag pinapanood ko, nagpapasalamat na lang ako sa Diyos. Sinasabi ko na salamat, hindi ito nangyari sa anak ko. So yun, laging ang priority ko na umuwi sila maaga, huwag silang nagpapagabi masyado. Kasi halos lahat ng aksidente na nakikita ko gabi. Sa magulang ko naman, ganun din. Mga kapatid ko, may edad na yung nanay ko. So yung gamot niya, napapasaya ko siya, napapasyal ko, ganun-ganun. Yun. Ang buhay ng tao ay isang ordinaryong sinasabi na gulong ng palad, paikot-ikot. Dati ang dami mong mga racket, ang dami kaliwat kanan ng mga pelikula mo. Kumusta ka na ngayon bilang isang aktor? Wala akong regular ngayon na show, kaya nahihirapan din ako sa mga kailangan ng mga anak ko. Yun ang priority ko ngayon, mga pangangailangan ng anak ko dahil nga tatlo pa yung nag-aaral. Pag may regular show, pag may shooting, okay. Pero like katulad ngayon, parang ilang buwan na rin akong walang show, shooting. So, mahirap eh. Yung trabaho ko naman ngayon dito sa gobyerno, maliit lang ang sahod ng gobyerno eh. Tuwan-tuwa ako kay Senator Jinggoy pag nandun na sa office niya. Yung ako yung nag-aasikaso ng mga bisita kasi kilala nila ako eh. So, Kita nga kita afternoon doon, di ba? diba? Yan, yung ano nun, saan ba yun? Yung Eddie Garcia Law? Eddie Garcia to. Kasi kilala ko kayo, kilala ko yung mga bisita. So ako yung nag-entertain, ako nag-aasikaso, ako naglalagay sa pwesto. Kami ni Nadia. Pareho kayo na Si Nadia kay Robin, di ba? Oo. Hindi ba mahirap para sa'yo? Hindi. Gusto ko nga may ginagawa eh. Kami ni Nadia, para halos pareho ang trabaho namin eh. Pag hindi makakapunta si Senator Robin sa ganitong lugar, pinapadala si Nadia. Tapos yun nga, yung sa office niya, tatanggap. Ganun din ako, pag hindi makapunta si Sen, ako yung mapuntahin. Kasi kahit papano, kilala ako ng tao. Makakapag-interact ako sa kanila. Anjo, okay lang na sagutin mo o hindi. Kasi parang curious ako. Hindi ba degrading sa'yo yung position mo? Kasi alam naman natin naging counselor ka. Vice Mayor. Vice Mayor. I'm sorry. Vice Mayor ka saan? Paranaque nga. O, hindi ba degrading yun? Hindi naman, kasi pag tinignan mo yung sweldo siguro, degrading. Pero yung serbisyo mo sa taong bayan, pareho lang yun. Wala namang presyo yun eh. Ang paninilbe, yung posisyon siguro, degrading. Pero yung satisfaction mo sa paninilbe, basta nakapagsilbi ka naman sa tao, wala na yung sa posisyon mo o sa titulo mo eh. Basta nagampanan mo yung pagsisilbi, pareho lang kulay nun ng pagsisilbi. Yung titulo, kasi siyempre mababa lang ang posisyon ko sa office. Kumbaga sa anong posisyon mo sa office, andun lang ako sa baba, ganito lang ang posisyon ko. Yun siguro ang ibig mo sabihin na titulo, nakapag-council vice mayor na ako. Tapos kung ikaw compare mo yung salary grade, malayo. Degrading sa sweldo. Pero sa satisfaction ng paninilbi, masaya ako. Kasi dati ang napaglilingkuran ko, City of Paranaque, City of Quezon City lang eh. Ngayon, biro mo, nakakapunta ako sa hulo, napapasaya ko yung tao, nakapagbibigay ako salita, nakakapunta ako sa Advantage ba lugar. yan para sa'yo? Mas lalo bang dumami ang experiences mo? Mas lalo bang dumami yung kaalaman mo? Hindi Mas lalo naman. bang nadagdagan yung... Hindi naman. Hindi, kaalaman, oo. Kasi pag pupunta ka sa isang lugar, kunwari sa hulo, pumunta kang hulo. So marami ako natutunan kasi siyempre matututunan ko yan sa mga tao sa hulo. Sila nagsasabi sa akin. Na doon ko nga nalaman, bino mo ilang years na, 40 years mahigit, kinakanta yung mula Batanes hanggang hulo. Tapos
doon ka lang nakapunta. Hindi yun. Ako lang na yung Dabber Cats na nakapunta doon. Okay, O di, claim ko yun, di ba? Oy, ako lang yung taga-Itbulaga na nakapunta talaga ng Hulo. Ayan, binanggit mo yung Itbulaga. Wag na. Nabanggit ko lang. Dahil Hulo. Ayan po ha, maliwanag, hindi po ako nag-initiate po nun ha. Kumanta lang po ako. Kumanta lang ako ng mula Batanes hanggang Hulo. Eto na ngayon. Sige na nga. Totoo ba? Oh, alin? Na hanggang ngayon masama pa rin ang loob mo? Ay, hindi. Nung mga unang araw, minsan iniisip ko, ano nangyari? Bakit ay yung loyalty ko, tagal-tagal ko dito, ano nangyari? Bakit parang nagkalimutan? Pero wala na, lampas na yan eh. Ano ginawa mo ng mga panahong masama ang loob mo? Wala, nag-aantay. Pero yun nga, nung binigyan akong offer ng Net 25, nag-isip ako noon, antayin ko ba bang Bulaga na ibalik ako o kunin ko na to? Once kinuha ko to, tapos na. Eh, siyempre, may mga anak ka. Tinanggap mo na yung offer ng Net 25. Linawin natin. Tinanggal ka ba, inalis o ano? Waiting list. Anong ibig sabihin ng waiting list? Basta ang huling-huling Zoom meeting namin, pandemic, bawal na lumabas nun. Alam mo naman yun, nung kahigpitan ng pandemic. So, nagkaroon kami ng Zoom meeting. Ang sabi sa amin, lalo na kami lumalabas ni Jimmy, ewan ko nandun si Rubin sa Zoom. Basta ang sabi sa amin, mga more than 1 year, mahigit pa daw, mga 2 years bago mag-normal. So, kung papaliliwanagan mo yung explanation ng production, si Mr. T, ganun, parang sinasabi niya, magkakatrabaho kayo mga 2 years from now pa ulit bago maibalik. Mr. T is Mr. Torbiera. So, yung Zoom meeting namin na yun. So, nag-isip na ako nun na, ako, hanggang kailan lang tong bala ko, hindi aabot ng, 1 taon. So, yun, nagkaroon ako ng offer after several months, tinanggap ko na. Bakit waiting list ka samantalang? Hindi, so yun, lahat naman kami, ang pinaliwanag ni Mr. T, magna-normalize pag wala na yung COVID. Yung studio, hindi kami kasama ni Jimmy noon eh. So, yun siguro yung hinanakit ko, hindi kami nasama sa studio. Kasi nga, bawal nga lumabas nun, bawal yung interact physically. 2 years yun, bago maging normal. So, yung all for one for all, yung mga ganyan. Pero bakit sila nakapag-Zoom? Bakit hindi kayo? Kaya siguro, mas maloob ko nun, kasi nung mga panahon na yun, sila lang. Oo. Kami ni Jim, ganyan si Ruby. Kasi kung alam kong, kunwari, ka mag-alala, ganito, pag, sama ka sa ganito, sa Zoom, sa studio. Eh, wala eh. Pwede ka naman kasi kung sila nga pwede, bakit hindi ikaw? Hindi ko naman inisip na kung pwede ako hindi. Kasi ang trabaho ka namin ni Jimmy nun sa barangay eh. So hanggat walang tao, hindi ka naman pwede mag-Zoom. Tapos, inaano mo yung barangay. Inaasikaso mo. Isang ganun sila doon. Naintindihan ko na lang, pero mga umpisang araw lang na medyo mas malo, parang nagkaiwanan. Hanggang doon lang yun. Yung mga unang araw lang yun. Tapos wala na yun. Ang ko ngayon, namimiss ko lang yung samahan. Namimiss ko yung masaya lang. Ganun. Nagkaiwanan. May kasunod na salita nun. Nagka-traiduran. Binato ka ng traidor ka ng mga salita. Bash, mga bash. Binash ka na naging traidor ka. Na ikaw ay against doon sa grupo na nagsasalita ka ng against sa grupo. Ano nga ba ang totoong kwento nun? Wala, hindi naman kasi may pa-interview, may press con kami noon. So naitanong, eksakto mainit yung tunog na parang maghihiwalay na daw, ganyan. Wala pa nangyayari, pero gano'n. So tinanong lang ako noon. Sabi ko, basta, ang alam ko, nandun ako, ang boss ko si Tape Incorporated. Yun naman ang boss ko noon eh. Eh, malay ko ba na maghihiwalay pa sila? So, dapat pala hindi na ako nag-comment noon kasi papunta sila sa separation. Ang hirap ng gano'n. Pero alam mo na yon na papunta sa separation. Hindi, naririnig ko lang. Wala naman akong contact sa loob. Pero inisip ko, matagal ko na kasing naririnig yung hiwalayan yan. Kahit bago pa mag-aldab, naririnig ko na yan. Magsasara na yung tape. May narinig ko na yan sa loob, nalulugi. Bago pa mag-aldab yun. Kaya ang laki nung aldab eh. Nasalo niya yung show nun eh. So ang aldab ang sumalo doon sa mga panahon na Sa narinig ko. Nalugi ba talaga? Meron kasi akong kausap dyan sa loob dati na pag malakas yung kalaban ng Itbulaga, nalulugi sila. Kasi ang buhay ng shows, wala naman sa ratings eh. Nasa commercial. So, yung advertisements, syempre, naglalagay sila pag saan mataas yung rating. Kunyari, komplikado kasi yan. Kunyari, pang showtime, malakas sa bata. So, yung advertisements na para sa mga youth, punta yun sa showtime yun. Kanya-kanyang market eh. So, very
important na ang buhay ng show nandun sa advertising. Pag walang pumasok, mamamatay ka o mahihirapan ka o mag-aabuno ka. So, ng mga panahon na yon, nung mataas yung showtime, nahihirapan yung Itbulaga sa pag-maintain ng show. Kasi, Yung mga panahon na yun, andudong ka pa noon. oo. Kasi may mga nagsasabi nga sa atin, hindi tatagal na 1 taon, magsasara na, ganyan. Kaya na dumating yung Aldab, biglang parang nabuhayan lahat eh. Parang bukod sa ratings, yung show parang binigyan ka ng auto extension, 5-year extension ng show. Huwag na kayo mag-alala, ganyan. Mga ganon. So, naranasan ko yun, yung pag pumapasok yung commercials, napupunta lang sa kabila. Naapektuhan talaga yung kahit gaano kayo katagal. Bilang isang dating member o Dabarkads ng Itbulaga, ano naman ang masasabi mo sa Itbulaga ngayon? Natutuwa ako pag napapanood ko, lalo na yung bagong Dabarkads sila. Anak ni Aga, natutuwa ako kasi at least may mga bagong Dabarkads. Pero nalulungkot din ako kasi sabi ko na iba yung Dabarkads namin nun eh. Yung Camila Kimpi, Kiko, Michael B, si Tony Rose Gaida. Iba eh. Kasi syempre para kayong pamilya nun. Namimiss mo na sobra? Hindi naman sobra. Nakakamiss lang. Kasi unang-una nakasanayan mo na yun araw-araw. Pangalawa, masaya kayo nun eh. Pero hindi naman sobra. Namimiss lang. What if kunin ka nila? Hindi na mangyayari yun eh. Kwento ko na yun eh, na once wala ka na sa Bulaga, hindi ka na makakabalik. Bakit? Ganun yung patakaran. May narinig ka na ba na tanggal o nag-resign na nakabalik? Sabi ko kay OG Diaz nun eh. Ngayon naalala ko. Hello, Maring OG Diaz. Sabi ko kay OG nun. Bibigay ka nga ng sample kung sino yung bumabalik. Bulong mo sa akin. Yung sinasabi mo, parang nagka-problema sila ng namamahala nun sa production. Kaya hindi ko alam kung nag-try siyang bumalik. Sino? Bigyan kitang example. Kaibigan ko naman to eh. Si Gladys. Pinayuhan ko yun eh. Gladys Gibara. Pinayuhan ko yun kasi magre-resign. Sabi ko, Gladys, ang daming gustong pumasok dito sa Itbulaga. Ilan lang tayo dito. Ba't ka magre-resign? At saka ang ganda-ganda ng chuchay niya nun. Sikat na sikat dun sa Bulagaan. Sabi ko, kainitan mo to. Anong Nangyari? Nag-break daw siya ng boyfriend niya. Ganun. Sabi ko, hayaan mo na yan. Hindi ka makakabalik dito. Sabi ko sa kanya, ayun ilang beses kong narinig kay Maluchowa noon na nagpaparamdam, gustong bumalik sa akin. Ganun talaga yung patakaran ng Bulagaan. Ikaw ba nagtangkang bumalik? Hindi. Anong tangkang ibabalik eh? Alam ko na yung patakaran. Nakakamiss lang talaga. Tsaka nung mga panahon, kasagsagan ng karir mo yun eh. Nasa Itbulaga ka eh. Hindi naman kasagsagan. Actually, pinagpalit ko pa nga yung karir ko eh. Wala akong tinanggap na TV show, wala akong tinanggap na movie. Wala na akong tinanggap. Araw-araw na ako lumalabas dun eh. At malaki kitaan. Hindi naman malaki, tama lang. Pero bakit ka pa magsa-sideline eh? Araw-araw ka na nga nagtatrabaho, Monday to Saturday. Kailangan pa bang mag-anap ng racket nun? Hindi na, di ba? Kaya nung mawala na yung programa, doon na. Oo, kasi wala yung regular mo eh. Kaya ngayon, siyempre nangangapa ka mag-guesting, nangangapa ka mag-regular na show. Movie. Ako po ay nagdadalawang isip sa itatanong kong ito, pero sisikapin ko pong itanong po ito sa para ang alam ko po. Anjo, totoo ba yung mga balita o yung mga issue na medyo hindi stable ang iyong finance, ang iyong kalagayan, ang iyong financial? Kasi naghihirap ka ba diretso? Hindi naman naghihirap. Siyempre, pag nasa showbiz, malaki ang bayad dyan kumpara sa normal na mga trabaho ng tao. So, doon ako sanay na may regular. So, apektado, siyempre. Pero, hindi naman to the point na naghihirap. Tama lang. Tama lang. Kumbaga parang hindi lang tulad sa dati. Hindi lang tulad sa dati. Ano ba yung dati? Dati, may everyday kang sahod eh. Sa pamilya. Sa pamilya. Ay, sabihin, ako nun, Genie. May trabaho yung asawa ko noon. Wala silang pinoproblema sa financial. Ngayon, siyempre, sasabihin ko sa anak ko, nag-aaral yung anak ko sa Australia ngayon eh. Siyempre, si Andy, pangalawa. Sabihin ko, sandali lang, Andy, wala pa akong ibibigay sa'yo for rent. So, magkakaroon ng delays, gano'n. Pero ang mga bata, pinangangalagaan ni Jackie. Si Jackie nagbabantay. Pero financially, ikaw ang tumutulong. Hindi. Mas marami siya ngayon. Si Jackie ba may asawa na
kang iba? Parang may partner. Hindi ko lang kung may asawa. Hindi naman kami nag-uusap. Kumbaga, sabi ko naman sa kanila, pag meron ako, I will give. Pag wala, katulad yan, sabi 8 months na akong walang shooting, 8 months na akong walang show. So, sinasabi ko sa kanila, wala akong mabibigay. Sabi nga, hanggang walang pumapasok, wala akong mailalabas. Gaano kasakit para sa isang ama yun na noon alam mong bigay ka ng bigay, pero ngayon gustuhin mo, wala kang maibigay. Masakit pag hindi nila maintindihan. Ako kasi, I try to explain. Pag naiintindihan yan, hindi naman sakit sa akin yon. Kasi ganun ang buhay. Hindi naman pwedeng lagi ka nasa taas. Ngayon, pag nasa baba ka, hindi naman pwedeng iyak-iyak ka dyan. Tanggapin mo na nasa baba ka at paano mo lulusot na ito. So for as long as naiintindihan ako ng mga anak ko, for as long as naiintindihan nila na nandito yung tatay nyo ngayon sa baba, kahit gaano kasikat to, kahit saan kayo pumunta, yan ang problema, kahit saan ako pumunta, talagang ano pa rin ako eh. Sikat pa rin ako eh. Talagang, pa-picture, ay, taga Bulaga to. Hanggang ngayon, akala nila nasa Bulaga pa rin ako. So, kumbaga, kahit saan ako pumunta ng mga anak ko, kakain kami, pa-picture pa rin tao. So, siyempre, sikat. Pero hindi alam, nasa baba ako ngayon. Basta't sa akin, naiintindihan nila yung sitwasyon ko, okay na sa akin yun. Masakit pag minsan parang pakiramdam ko, kahit sinasabi mo na ano yung sitwasyon mo, parang ayaw nilang tanggapin. Yun, masakit para sa akin. Kasi, ibig sabihin no, kailangan gumawa ng paraan. So, kailangan lumuhod sa mga producers. Mahirap, masakit. Pagka ganun ang ginagawa mo, makiusap sa mga producer, parang naninikluhod, parang masakit. Mahirap. Hindi masakit eh. Parang sana hindi na umaabot sa ganito, nakikiusap ka, lumuluhod ka per se, hindi naman talaga luhod. Pero yung to the point na parang lumuluhod ka na. Sana hindi na umaabot sa ganun. Kasi katulad nun, nasa Viva ako, so ilang months na akong walang trabaho. Naka-contract ako. So 9 months na 10 months na yata akong walang trabaho. So kumbaga, hindi naman ako makatrabaho sa iba kasi under contract ako. Sana automatic na rin sa kanila yan. Sana mabigyan ka ng ano. Kasi kontrata ka eh. Kumakain ka naman eh. Everyday needs ka eh. Yung tsaka yun nga, may mga anak pa akong nag-aaral eh. So yun lang yun. Sana hindi na umaabot sa ganun na since you're under contract, sana 2 buwan, wala kang work. Hindi naman umaabot sa 10 months. 10 months na. May pagkukulang ka ba sa sarili? Wala naman. Professional ako eh. Yung huling mga movies ko, maayos naman ako. Take 1 naman ako. Maayos naman yung ano sa akin. Wala naman akong pinahirapan. Show ko, okay naman. Dati, yung last year, hindi na nasundan yun eh. So, wala naman. Okay naman ako. Professionally. Paano ka lumalaban? You have to be positive. 2 piece. You have to be patient. Kasi, hindi ka pwedeng parang vulkan dyan na nagpupuputok ka. Lalo ka mawawalan ng trabaho. So you have to be patient. Ako, I'm running out of patience. Hindi, joke lang. Akala ko naman, nakikinig ako seryoso. Kasi mag-iisang taon na, I'm running out of patience. Pero maganda yung joke ko. You have to be patient. Parang nalagdag ako sa kinauupuan ko. Pero maganda yung joke ko, di ba? Hindi, yun nga. Ano pang tanong mo? Ay, nako. Naging kayo ba ni Aiko bago si Aiko tsaka si Jo Marie? Naging kami, pero fling. Parang hindi seryoso. Kasi yung interview nyo, parang nagkikislapan pa rin yung mga mata nyo sa isa't Kasi super close kami ni Aiko eh, bago naging sila ni Jo Marie. So, ibig sabihin, bago sila naging Jo Marie, kayo muna. Pero parang fling lang kami. Pero ako kasi pag sinabing close, hindi physically yun. Intellectually, emotionally, yan, close. Pero niligawan mo siya? Oo. Ilang buwan tumagal ang panliligaw mo? Ay, hindi ko na maalala sa tagal. Kasi sinagot ka ba? Oo, pero mabilis lang kami nun eh. Hindi ko nga alam ba't kami nag-break. Basta pag ako nakikipag-break, nagiging best friend ko yung girl. So, naalala ko kaya nung nasa Hong Kong kami nun, si Jo Marie tsaka si Dogs lasing na. Nagpakalasing sila para kausapin akong pwede daw ligawan ni Jo Marie si Aiko. Tapos, nung una, medyo nabuisit ako kasi parang private affairs ko to eh. Bakit nyo pinapakialaman? Pero since inisip ko, kapatid naman kita, wala na naman kami ni Aiko, yung relasyon naman namin para lang kami naglalaro. Sabi ko, sige, why not? Donut.
Kaya minsan nasa isang bahay pa kami eh. Naging sister-in-law ko na si Aiko eh. So parang uncomfortable din yung feeling dahil kumbaga nagmahalan kayo once, tapos minsan nagkikita kayo sa bahay, parang Tapos naging jowa ng kapatid mo. Pero niloloko ko yun lagi, sister. Kaya hanggang ngayon, super close pa rin kami ni Aiko at favorite ko siya na sister-in-law kasi nga, meron kaming past. Ang dami mo nang alam. Tigilan natin tong interview to. Ang dami nang lumabas. Ang daming sumabog. Daming pasabog, no? Grabe! Ang daming pasabog! Ang daming sumabog! Ang daming Talagang mga sumabog. kwentong bago talaga na ngayon lang nabuksan talaga. Nabuksan. Oo. Na-share. Na-share, no? Ang susunod na pag-aralan mo ngayon, susunod mo ang interview. Several years from now, sino ba yung mga naging ex nito sa showbiz? Ang dami mo naging ex, no? Di naman. Babaero ka ba talaga? Hindi. May mga naging ex lang. Di naman marami. Sobra ka naman. Si Aramina ba? Naging jowa mo rin? Hindi. Sila ni Jo Marie, kaya nga nag-away sila. Ayusin mo yung mga marites. Baka rin eh. Baka rin eh. O, yan. Maraming salamat po. Punong-puno, siksik-liglig na naman po kami. At syempre po, sana po ay napasaya po namin kayo. Nabigyan po namin kayo ng maraming impormasyon about Anjo Iliana. Thank you, Morley. Thank and you. More power sa mga vlog mo and your radio shows, Thank TV you. shows. Ha? Thank you. Masaya naman ngayong araw na to. Hindi naman ako nagsisisi na nag-guest ako. May sasabihin ka ha? Salamat po sa mga nanonood sa Viva Films. Biro lang po yun yung kanina. Pero kung po pero sana po sana mabigyan niyo rin ako ng tuloy-tuloy na regular shows. Yan. Yun na. Thank you. Thank you. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka saan panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.